Hello mga ka-DIY! Welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Sa video na ito, isi-share ko sa inyo ang common issue ng DeepEd Kubi laptop. So, once na nabuksan siya using the power button, kasi built-in yung power button sa keyboard, ayan, na sandali ay namamatay. Meron pa yung charge, pero nilagyan lang natin ng charger para sure tayo na hindi sana mamamatay, pero ayan, hindi na nagbukas kahit pa i-turn on natin ng ilang ulit. Kung minsan ito nag-power using the power button, so kailangan pang aayusin yung charger or pagkasaksak kasi parang nag-initiate siya once na i-plug in yung charger and i-press yung power button. So ayan, bumalik uli. So siguro meron din kayong ganito mga ka-DIY na napansin sa inyo mga DeepEd Kubi laptop. Usually itong mga blue na laptop. Ayan, namamatay na naman, nawawala siya. So sa video na ito ay susubukan nating i-fix yan at titingnan natin kung kaya nating maayos. So panoorin ninyo ang video. Okay, so ang gagawin natin ngayon is after ma-unplug yung charger, kailangan nating i-open. So actually meron siyang maliliit lang yung mga screws. Kailangan lang natin matingnan talaga yung sa ilalim dahil hindi ko alam kung ano ba talaga yung usual cause nito, kasi kadalasan ganito talaga yung nangyari. At marami na ring mga kaibigan na-experience nila ang ganitong mga issue sa kanilang Kubi na laptop. So, siguro, hindi ko alam kung sa pag-manufacture ba ng laptop o di kaya meron talagang mga component sa ilalim na sadyang madali lang talagang masira. So, once ma-remove natin yung mga screws, kailangan lang natin na tanggalin yung cover or para mabuksan siya, kailangan talaga gamitan natin ng tool. Meron pa lang isa dito. Okay, so ang problema kasi kapag meron tayong maraming mga files na na-save sa ating laptop na ganito, at lalong-lalo na kung nasa desktop lang naman natin na-save, and then parang nakakatawa na yung usual experience na naibahagi ng ilang mga kakilala, nagkataon pa na kapag meron silang report o gagawin na report ay siya pang dumadating yung time na nasira. So ayan, nabuksan na natin. So kailangan natin ng of course digital multimeter. Kailangan natin na matingnan kasi may mga primary voltages na kailangan lang nating tingnan. Na kasaksak yung charger, may ilaw naman. So i-check natin ngayon. Titingnan natin yung kanyang 19 volts. So, but usually sa napansin ko dito, hindi siya eksaktong 19 volts, but that could be round up to 19 volts yung mga Kubi. So kasi kapag dinadirect mo na i-check yung voltahe, pero meron ding mga 19, no, mga nasa 19 volts kadalasan. So kailangan lang nating matingnan yung dito sa kanyang mismong charger or charging port. So ma-check natin yan kung meron ba talagang input na voltage. So kailangan muna natin kuha muna tayo ng pin kasi maliit masyado yung kanyang butas. So ito yung gagawin natin para makapag check tayo sa center.
Ayan, that's 18.99. So that could be round up to 19 volts. Okay, so tiyak natin na okay ang charger. Saksak natin uli. And then of course, sa ground at saka tingnan natin dito. Merong 18.75. So hahanapin natin ang 3.3 kung meron ba. Usually dito yan sa banda. Okay, ayan. That's 3.3. So usually nasa side na ito yung makita. Meron din tayong mahahanap na 5 dapat 5 volts dito. Ayan, meron tayong 5 volts. At maliban dyan, meron tayong 19 or 18 point something. Meron tayong 3.3 dito dapat sa keyboard. At this side, exactly at this side. So, dalawang line lang makikita natin sa kanyang keyboard. That's the power button. So, kailangan present yung 3.3. Kapag nawala, katulad nito, nawala yung 3.3. Usual na-experience natin na ganyan siya, mawawala kung minsan. I don't know kung bakit nagkaganito kasi usually that's 3.3 or around 3.2 or something. That could be round up to 3.3. Siya yung always on dapat kasi siya yung pinagkukunan ng power. So dito actually merong 19, walang problema. Yung 5 volts, yung mga primary voltages. So yung 3.3 dito sa banda, ayan naman. So walang problema. Pero ang nawala, hahanapin natin. That's 3.3. So asan kaya yung line? Usually dito makikita talaga sa kanyang keyboard connector or yung sa port niya kung saan isaksak natin yung kanyang keyboard na flex. So ayan, nawala talaga 0.5. Okay. So kapag ganyan, of course, patay sindi o kung minsan hindi talaga nag-power kasi walang supply voltage. Meron lang 5. So, nawawala talaga. So, ang next na gagawin natin, base sa experience, ito ang kanyang CMOS battery. Try natin na i-remove or i-discharge. So, ito yung kanyang connection. Ayan, natanggal. O, para ma-fix natin. Kasi, na-try ko na ito. Then, usually, ito pa rin. No? May iba na naman na ganitong klase at same na problema. Press lang natin yung power button sa keyboard. Long press para ma-discharge mga ilang seconds lang. So, pagkatapos ay ibalik natin. So, kailangan talaga na ibalik yan kasi kapag natanggal yung battery at hindi rin natin na i-attach yan ay mawawala yung date or ma-reset. So, ayan, nagpa-power. Titingnan natin uli yung 19 or yung voltages. Kailangan merong 19, 5 at saka 3 volts. So, tingnan natin. So, meron. So, ang 5, kanina meron, dapat meron pa rin. Although nag-discharge or nag-reset tayo. Check muna natin 3.3, that is present. So, dito sa keyboard, tingnan natin kasi na-reset yung BIOS. Meron dapat na 3.2 or 3.3. Ayan, meron na tayong 3.2. Kanina nawala yan. After na ma-discharge natin, bumalik na siya. So, meron chance na mag-power. So, ano kaya ang connection nito? Bakit sa nawala siya? Present naman yung 5 volts. So, yun ang usual na observation ko kasi ang maraming beses na rin ang yung iba hindi ko na i-document yung pag-video. So naisipan ko na i-share, ibahagi kasi meron ding nagtatanong na ano ang solusyon kasi ito rin ang kanilang napansin. So actually kasi prone kasi siya sa hindi na talaga mag-function. So ayan na ang 3.2. So present. So, that's around 3.3 which is necessary power para mag-power on. So, susubukan nating i-power. But, meron tayong 95% chance na mag-power at tutuloy na, hindi na siya mamamatay. Pressing power button.
Ayan. So, we will observe. Ayan. So, pumasok at parang tuloy-tuloy na talaga siya. So, see? So, by simply resetting the BIOS, na-fix natin ang issue sa Kubi laptop na ayaw mag-power on. So, yan ang ibabahagi ko. Sana makatulong din sa inyo. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!